Hello guys! This is Chokay once again, and for today's video, i-flex ko naman sa inyo ang aming bahay dito sa probinsya, sa La Union. So ito nga po ang aking probinsya. Andito ako ngayon sa San Juan, specifically. San Juan po ang aming municipality dito sa La Union. So ito po ang aming ancestral house. So ngayon, dito nakatira ang aking parents at ang isa sa mga kapatid ko, yung pinakapanganay namin, siya po yung kasama ng aking parents ngayon. So ipapakita ko lang po sa inyo ang aming environment dito sa aming barangay. Ayan. Tour ko kayo guys, hindi pa siya talaga fully furnished. Ayan, ito ang aming harapan. At merong vulcanizing si tatay. Ayan yung mga gamit niya. Ayan, dito lang sa harap ng bahay namin. Yan lang yung pinaka-sideline niya. So, meron din silang e-bike dito. At ito. Ito yung kanilang sala. Ayan, medyo maliit lang naman yung sala nila kasi tatlo lang naman silang nakatira dito. So, andyan yung kanilang sala set. Ito naman yung kanilang television. Ayan, ang daming mga nakasaksak ng mga gadget. Kanilang fridge. Ayan yung kanilang dining. Ito naman yung kanilang room. Medyo magulo, kaya ayokong ipakita. So, ito yung room nila nanay at tatay. Ito ang kwarto nila nanay naman. Ayan, so, simple lang naman ang kwarto rin ng nanay ko. So, enough na talaga para sa kanila. Ito yung mga pictures ng mga kapatid ko. Ayan. At pamangkin ko. Ayan. At ito yung naman yung pinakamalaking room sa lahat. At pinagawa to ng kapatid ko dahil room niya daw to. Ayan, ito yung pinakamalaking room sa lahat. So, meron kaming 3 rooms dito sa bahay. At ito nga yung pinakamalaki sa 3. So, most of the time, walang nag-stay dito kasi yung may-ari ng kwarto na to ay nasa Manila. Ayan. At ito naman ang kwarto ni Ate Lisel. Na magulo. Ayan yung kwarto ni ate. Ayan. Ito yung aking ate. Maliit lang naman yung kwarto niya. Good for her lang. Pero, pag nandito ang tita ko, ayaw niya matulog dun sa malaking kwarto kasi natatakot siya. May nakita daw siya. Kaya kapag nandito siya sa La Union, kasi madalas siyang bumisita dito. So, dito siya natutulog sa kwarto ng ate ko. Sabay sila. Ay, magkatabi sila. So, ayan po. At ito yung kanilang kitchen. Ayan, may mga... At ito si Tita Melda. Si Tita Melda na laging nandito. At ayaw niyang matulog dun sa malaking kwarto kasi may mumu daw. Ito yung aking ate. Na busy palagi. Ayan. Aside from yung vulcanizing shop ni tatay, nag-aalaga rin sila ng baboy. At tignan nyo naman guys kung gaano na karami ang kanilang mga biik. Ayan. So, 3 yung kanilang inahin. At, ay! Aso namin, Ayan, 3 na yung kanilang inahin at parehong nanganak yung 2. At yung isa naman is buntis pa. Manganganak pa lang. Ito yung baboy na manganganak pa lang. Ayan, ang laki-laki. Nakakatakot. So, native yata to pero yung nakabuntis sa kanya is parang, anong tawag doon? Tisoy ba? Basta ganun. Ayan. Tapos, ito naman yung isang nanganak na baboy. Ayan, super cute yung kanyang anak.
Ayan, super cute yung kanyang anak guys. Kulay brown. Lahat kulay brown. Ayan, kasi brown yung nanay eh. Ayan, at ito makikita nyo kabuuan ng loting to ay pagmamay-ari nila nanay. Ayan, meron kaming malaking puno ng mangga. Parang centennial tree na rin siya. Pero ang tamad niya na ngayon guys, hindi siya namunga. Usually guys, nagbo-voluntary talaga siya na mamunga. Pero this year, wala daw siyang bunga, sabi din tatay. So ayan, makikita nyo guys, napaka dumi kasi ang daming ang tawag doon, dahon na nalalaglag. Hindi naman pwedeng lagi silang magwawalis kasi nga matatanda na guys yung aking parents, kaya hindi na nila nagagawa yun. So ayan, ang dami nilang puno kasi si nanay mahilig siya magtanim-tanim. So meron silang papaya. Ayan yung papaya nila, may isang bunga. Hey! Yung aso. Tapos marami rin kakao si nanay, saging. Ayan. Tapos meron din silang kalamansi doon. Ayokong pumunta doon guys sa likod kasi maraming lamok. Maraming lamok guys kasi nga ang tawag doon, may baboy. Ayan. So, ayun yung nanay at tatay ko. Nasa poso sila. Mamaya guys, dadalhin ko kayo dun sa poso namin. So, isa yun sa, yung source of water namin guys is poso. Pero, wala kami binabayaran kasi poso nga. Pero, gumagamit kami ng electric. Ayan guys, meron kaming tangke. Ayan yung tangke namin. So, ginagamitan namin siya ng electric. Kaya, hindi nga kami nagbaba sa tubig. Wala kaming binabayaran sa tubig. Pero, nagbabayad kami sa kuryente nun. So, ayun. So, tingnan nyo naman guys yung aming lugar. Talagang super ganda. Malapit na kami sa, ayun, malapit na sa, yung part na yan is medyo hilly na siya. Bundok na siya. Ayan. Sobrang gaganda na rin guys ng mga bahay-bahay dito sa amin. Napag-iwanan na kami. Pero okay lang, ganun naman talaga ang buhay. At least kahit papano yung bahay namin medyo improving na nga yan guys eh. Tingnan nyo, napagawa na ng parents ko at ng iba sa mga kapatid ko. At medyo kahit papano na siya. Hindi talaga katulad dati na kubo lang talaga siya guys. And hindi ko kinakahiya yun guys kasi doon ako nagsimula, doon kami nagmula. And masarap lang sa pakiramdam na makikita mo kahit papano umuunlad naman yung buhay mo, hindi naging stagnant. Yun naman yung importante guys. At ito, masaya naman kami. Napakasimple ng buhay dito sa probinsya guys. At ayan nga, si nanay mahilig siya magtanim-tanim, at si tatay nga sideline niya lang yung pagbubulkanizing. And kung mapapansin nyo guys, ang daming mga ayan, mga gulong-gulong interior. At ayan, marami rin kaming aso. Meron kaming 5 aso, 3 nakatali at yung 2 pagala-gala. At mayat maya guys, may nagpupunta dito ng mga tricycle para magpa-vulcanize. Ayan. At meron din dito malaking puno ng mangga sa harapan ng aming bahay. Sa harapan ng aming lugar. At meron din mga akasya. Ayan. Ito po yung other side ng aming bahay. Kung mapapansin nyo guys, ang daming puno. So ayan guys, kung mapapansin nyo, napakalawak ng lupa nila tatay. Itong kabuuan na to is I think nasa 1,000 square meters lang. Hindi naman talaga malaking guys, pero ano na, sobra-sobra para sa kanila.
So ayan, meron din si nanay tanim na saging. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo guys, mas magaling magtanim ang nanay ko. Mahilig siyang magtanim. And at the same time, lahat talaga ng tinatanim niya namumunga. Yung nabubuhay talaga. So ayan po yung aming, at lalo na tong suha na to guys. Nung panahon ng tagsuha, napakarami niya guys. Na ano lang, ang tawag na nahuhulog lang talaga. Ayan. And ito naman yung aming poso. Ayan guys. Actually guys, etong poso namin is pwede pa siya. Ginagamit ni ate ang aming poso. Especially kapag kapag naglalaba. So dito naglalaba ang ate ko. And kapag yung maglilinis ng baboy, ayan, hindi nila ginagamit ang electric kapag naglilinis ng baboy. Meron kaming mahabang hose. Ayan guys, kung mapapansin nyo, nagbobomba lang si tatay. Pinapump niya lang yan. Umaagos na dun yung tubig papuntang babuyan namin. Ayan, ito lang yung kabuuan ng aming property. Maliit lang, pero enough na para sa aking parents. At ito naman, ang ginagamit ni tatay na service, every time na pumupunta sila sa bayan, kumukuha kasi ang tatay ko ng kanin baboy para sa mga alagang baboy nga, para hindi masyadong maaksaya or hindi masyadong mag-i-invest sila sa feeds. At ito, mayroong piglet na nasa loob ng ng tricycle ni tatay. So, ayan guys. Ayan lang po. Tour ko na kayo guys sa aming bahay dito sa La Union. At syempre, hindi mawawala ang aming kasiyahan tuwing magkakasama kami guys. Kaya naman, samahan nyo ako sa aming kasiyahan ngayong gabi. Salamat! Wala nang langka. Akala ko tayo, titinda mo pa, hindi mo pa ako patikimin ng langka. Ibibenta mo na yan. Ayan. Sa Turkey, walang ganyan. Walang ganyan? Para. Wala silang prutas na ganyan.